Ako nga po pala si Randy Iras, 44 years old po. Ako po ay isang jeepney driver ng Pasig Cruising. Sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin bumabiyahe dahil sa may pamilyadong tao, kailangan natin ng hanap buhay para mas suportahan natin yung pang-araw-araw na pangangailangan. Sa karanasan ko po bilang chopper, araw-gabi nasa kalsada ako, may moment talaga na naranasan ko habang ako'y kumakain sa isang kantin. Meron dong isang driver din na operator siya ng jeep. Siguro inatake siya dahil... Kasi nung una nagsasalita siya hanggang sa nakasandalan sa mono black chair and then naglalaway. Tapos walang kumibo na mga tao. Kasi alam mo naman, pagka may nangyari nun, baka mayayari ka rin. So ganun din ang feelings ko. Pero sa loob-loob ko baka mamatay. Kasi tingin ko talagang ayaw na sumagot. Sasagot sa kilay pag tinatanong. Ngayon, sa awa ko naman, nilapitan ko, nagpaalam ako sa kanya. Sabi ko, sir, pwede po ba kitang matulungan? Pwede ko po ba kitang mapupunasan ng basa na tawil? Kahit yung mukha mo, dibdib mo, likod. So, nag-response naman sa kilay. So, bilang walang kaalaman sa pag-rescue, magbibigay ng first aid sa pasyente, sa alam kong makakabawas doon sa kanyang nararamdaman. Inuna ko yung mukha niya. So ngayon, pinupunasan ko lang ng basa na tawel. Tapos, ang ginawa ko, in-stretch ko lang yung mga fingers niya. Tapos pinaunat ko yung paa. Kumbaga, inunat ko yung mga ugat niya. Yun lang yung nagagawa ko haplos. Basta iniwasan ko lang yung batok. Siguro after 20 minutes nang nasikaso ko siya, napagsalita siya. Kinausap po yung enforcer. Sabi ko, sir, baka may matawagan kayo ambulansya dyan. Kasi kawawa naman to. Tapos bago dumating ang ambulance, bumalik na naman yung problema niya. Inatake na naman. Hindi ko na talaga kaya to. Sa loob ko, hindi ko talaga kaya to. Wala na ako ibang magagawa. Ngayon, dumating yung ambulance, yun. Natungtuwa ako. Napag-isip-isip ko sa sarili ko. Kailangan talaga may alam ako. Kasi baka mangyari sa sarili ko, tulad yung sinabi kayo, sa membro ng family, wala akong magagawa. Sa halip na magagawan mo ng paraan ngayon bago dalhin sa emergency, sa ospital, ngayon pa lang masolusyonan mo na. Dumating yung grupo ng yung TV News and Rescue. Nagre-recruit about pag-training ng first aid. Talagang tungtuwa ako dahil ito na yung iniisip ko dati. Hindi ko rin inasahan po yun. Kasi busy rin ako. Ay nung in-schedule, 3 days, hindi ako bumiyahe. Doon sa 3 days na yun, pasalamat talaga ako sa Diyos kasi meron ako na natutunan na itinuro ng yung TV News and Rescue na kung paano pagtulong sa mga tao na nangangailangan. Makikinabang sa kaalaman na natutunan ko ang tulong una-una pamilya kasi yung laging kasama sa buhay. At siyempre, yung nasa kapaligiran. Ang ginagawa ko pong adjustment, siyempre yung pagkapahalaga nga. Dahil yung team leader namin, nag-implement ng refresher. Kung ano mga dapat gagawin, kung backboarding man yan, kung ano pag-scope sa patient, o CPR man yan, kung ano yung maisip na i-refresh sa amin bilang mga member. Para pagka nandun na kami sa field at kung talagang mayroong mga pasyente, hindi man sa pinapanalangin, para kung ano pangangailangan ng patient, maibigay namin at maitakbo namin sa emergency. Ang unforgettable talaga yung meron kaming nadampot na patient sa Marcos Highway. Talagang hindi mo siya makausap na maayos. Hindi niya masabi yung pangalan niya kasi talagang buong katawan may tama Ang mukha, loob ng bibig may dugo. Kaya hindi mo talaga makausap. Kaya dinala namin sa East Medical Center, sa East Avenue. Dinala namin ng gabi, inabot pa ng kinabukasan ng hapon. Pagkatapos po namin ma-turn over yung patient sa hospital, masaya sa kahit napuyat, pagod, pero parang nawawala yung pagod mo Kasi yung isang patient na alam namin buong kailangan niya ng
nakatulong na ganito, yung ganong sitwasyon, pasalamat talaga sa Diyos dahil parang mission accomplished.